Isang gabi, natuklasan ko ang katotohanang pumatay sa aking puso. Habang ako ay nagpapakapagod sa palengke, ang asawa kong akala ko'y nakahimlay sa bingit ng kamatayan ay masayang nagdiriwang sa bisig ng iba. Wala na ang mahina at utu-utong Elena. Ngayon, bawat sentimong ninakaw ninyo ay babayaran ninyo ng luha. Sino nga ba ang tunay na bulag? Ang nakapikit ang mata? O ang nagbubulag-bulagan sa katotohanan? Konting tiis na lang, Cynthia. Pag nakuha na natin ang pirma ng bruhang iyan sa titulo ng lupa, hinding-hindi na ako hihiga sa pesteng kama na ito. Sawang-sawa na akong magkunwaring bangkay sa harap ng babaeng yan. Ang boses na yon, ang boses na 3 taon niyang ipinagdasal na muling marinig, ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa likod ni Elena. Ngunit hindi ito boses ng isang taong himala ay nagising mula sa bingit ng kamatayan. Ito ay boses ng isang lalaking puno ng sigla, sarkasmo, at higit sa lahat, pagtatraidor. Sa labas ng pinto, nanigas si Elena sa madilim na pasilyo ng kanilang maliit na bahay. Basang-basa ang kanyang suot na duster mula sa malakas na ulan sa labas. Ang kanyang mga paa ay namamanhid sa pagod matapos ang buong araw na pagbubuhat ng mga kaing ng mansanas at dalandan sa palengke. Sa kanyang nanginginig na kamay, bit-bit niya ang isang supot ng mainit pang lugaw na binili niya gamit ang huling benta niya sa araw na yon. Inisip niya, baka sakaling maamoy ni Ricardo ang usok ng luya at biglang dumilat ang mga mata nito. Isang malutong na tawa ang sumunod na narinig ni Elena mula sa loob. Tawa iyon ni Cynthia, ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang tanging taong iniyakan niya gabi-gabi habang idinadaing ang pagod sa pag-aalaga sa asawa. "You're so bad, Ricardo," malanding sagot ni Cynthia. "Pero aminin mo, ang galing nating mag-acting. Kahit ang nanay mo, bilib na bilib sa atin. Akalain mo, 3 taon siyang nagpapakakuba sa Divisoria para lang tustusan ang gamot at bisyo mo. Sobrang utu-uto talaga ni Elena." Sa bawat salitang lumalabas sa bitak ng pinto, tila tinatapyas ang piraso ng pagkatao ni Elena. Ang init ng lugaw na hawak niya ay unti-unting lumalalamig. Kasing lamig ng dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat masakit na hininga niya ay may kasamang amoy ng malansang isda at basang kalsada. Ang amoy ng kanyang sakripisyo na ngayoy tila isang malaking katatawanan. Dahan-dahang lumuwag ang hawak niya sa supot. Bumagsak ang lugaw sa sahig. Kumalat ang malapot na sabaw sa kanyang maruming tsinelas, ngunit wala siyang narinig na tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na tibok ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto. Doon, nakita niya si Ricardo, ang lalaking gabi-gabing pinupunasan niya ang katawan, ang lalaking kinausap niya ng libu-libong beses habang ito ay tulog. Ay maayos na nakatayo. Nakayakap ito kay Cynthia mula sa likuran. Ang mga kamay na akala ni Elena ay wala ng buhay ay malikot na humahaplos sa baywang ng ibang babae. Ang mukha ni Ricardo ay bakas ng kalusugan, malayo sa maputla at kaawa-awang anyo na ipinapakita nito sa kanya araw-araw. Tuyo ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sipain ang pinto at kaladkarin sila palabas, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang bawat alaala ng kanyang pagtitipid, ang paglakad pa uwi para lang makatipid sa pamasahe, ang hindi pagkain ng tanghalian para lang may pambili ng bitamina ni Ricardo, ay tila mga multong nagtatawanan sa kanya sa dilim. Sa loob ng 3 taon, ang silid na yon ay itinuring niyang altar ng kanyang katapatan. Ngayon, ito ay naging libingan ng lahat ng kanyang pangarap. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, kasing bangis ng bagyong nanalasa sa labas.
Saan ba nagsisimula ang hangganan ng pagiging mabuti at saan nagsisimula ang pagiging tanga? Dahan-dahang umatras si Elena, iniwan ang tumapong lugaw sa sahig at lumabas muli sa ilalim ng ulan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit isa lang ang sigurado niya. Ang babaeng pumasok sa bahay na yon kanina ay patay na at ang babaeng lalabas ay wala ng kahit katiting na awa sa kanyang puso. Elena, saan ka ba galing na babae ka? Ang bagal-bagal mong umuwi. Akala mo ba ay hindi nagugutom ang asawa mo? At nasaan na ang perang pambili ng maintenance ni Ricardo? Ang boses ni Nanay Belen ay tila isang latigo na humahampas sa likod ni Elena pagkapasok niya sa pintuan. Nakatayo ang kanyang biyenan sa gitna ng sala, nakapamewang at may bakas ng pagkainis sa mukha. Ngunit sa likod ng mga matang yon, alam na ni Elena ang nakatagong nganggisi ng isang konsentidor. Nanatiling nakatayo si Elena sa may pintuan. Pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang duster ay dumidikit sa kanyang balat at ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay tila mga luha ng langit na nakikidalamhati sa kanya. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ang 3 banig ng gamot, mga tableta na akala niya'y magbibigay ng buhay sa asawa, ngunit pampatulog lang pala sa sarili niyang katinuan. Pasensya na po, nanay. Malakas po ang ulan. Mahirap sumakay. Mahinang sagot ni Elena. Ang boses niya ay walang emosyon. Kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Pasensya? Palagi na lang pasensya. Tingnan mo nga. Yang dala mo, natapon pa ang lugaw sa sahig. Ang lampa-lampa mo talaga, kahit kailan. Singhal ni Belen habang dinuduro ang kumalat na sabaw sa pasilyo. Linisin mo yan agad. Pagkatapos ay magluto ka na ng hapunan namin. Gutom na kami. Kanina pa kami naghihintay. Kami. Ang salitang yon ay tumanim sa isipan ni Elena. Alam niyang hindi lang ang biyenan niya ang tinutukoy nito. Kasama doon si Cynthia na marahil ay nagtatago na ngayon sa loob ng silid at si Ricardo na muling nag-a-acting na parang tuod sa ibabaw ng kama. Dahan-dahang lumuhod si Elena para punasan ang natapong pagkain. Ang bawat kuskos ng basahan sa sahig ay tila paglilinis sa dumi ng 3 taon niyang kamangmangan. Gusto niyang isampal sa mukha ng biyenan ang basahang hawak niya. Gusto niyang sumigaw at sabihing, "Alam ko na. Alam ko nang pinagmumukha ninyo akong tanga." Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na yung galit na sumasabog. Ito ay galit na naglalaba, galit na nagpaplano, galit na naghihintay ng tamang pagkakataon. Bakit ka nakatulala, Riesian? Bilisan mo! Pagpapatuloy ni Belen na ngayon ay nakaupo na sa sofa at nagbubukas ng telebisyon. At pagkatapos mong maglinis, tingnan mo si Ricardo sa loob. Mukhang kailangan na naman siyang palitan ng diaper. Tiyaking malinis ang pagkakagawa mo. Baka mairita ang balat ng anak ko. Tumayo si Elena. Bit-bit ang basahang puno ng malapot na lugaw. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Belen. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. May isang kislap sa kanyang mga mata na nagpatigil sandali sa biyenan. Isang uri ng dilim na hindi nito inaasahang makita sa isang martir na tulad ni Elena. "Oh, bakit ganyan ka makatingin?" tanong ni Belen, na tila na ilang sa katahimikan ni Elena. "Wala po, nanay. Pagod lang po ako. Titingnan ko na po si Ricardo." Maikling sagot ni Elena bago dahan-dahang naglakad patungo sa silid na naging kulungan ng kanyang kaligayahan. Pagpasok niya sa loob, ang amoy ng rubbing alcohol at humidifier ay sumalubong sa kanya. Ang amoy ng kasinungalingan. Nakahiga si Ricardo, nakapikit ang mga mata. Ang dibdib ay dahan-dahang bumababa at tumataas, tila nasa malalim na pagkakatulog. Kung hindi lang narinig ni Elena ang malutong nitong tawa kanina, maniniwala pa rin siya sa sining ng panlilinlang na ito.
Lumapit si Elena sa gilid ng kama. Pinagmasdan niya ang mukha ng asawa, ang mga pilik mata nitong hindi man lang kumukurap. Ang mga labi na ilang minuto lang ang nakalilipas ay humahalik sa kanyang kaibigan. Kinuha ni Elena ang isang bimpo at dahan-dahang idiniin ito sa leeg ni Ricardo. Naramdaman niya ang bahagyang pagpihit ng kalamnan sa leeg ng asawa. Isang natural na reaksyon ng isang taong gising at nakakaramdam. Sa tabi ng unan, nakita ni Elena ang cellphone ni Ricardo na bahagyang nakasingit sa ilalim ng kumot. Isang liwanag ang nagmula sa screen nito. Isang mensahe ang lumitaw mula kay Cynthia Love. Love, kailan mo ba talaga siya palalayasin? I can't wait to have this house and your land all to ourselves. Sobrang nakakasuka nang makita ang pagmumukha ng katulong mong asawa. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Ang katulong mong asawa. Iyon pala ang tingin nila sa kanya. Hindi asawa, hindi pamilya, kundi isang kasangkapan na pwedeng gamitin hanggang sa masira at itapon na lang sa tabi. Dahan-dahan niyang ibinalik ang cellphone sa dati nitong pwesto. Tumingin siya sa bintana kung saan patuloy pa rin ang paghampas ng ulan. Sa bawat patak, nabubuo ang isang desisyon sa kanyang puso. Magpahinga ka lang, Ricardo. Bulong ni Elena sa tenga ng asawa. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa sa gitna ng gabi. Sulutin mo ang bawat sandali ng iyong pagtulog. Dahil kapag dumating ang araw na gigisingin kita, pagsisisihan mong hindi ka na lang tuluyang namatay. Ang mainit na mantika ay nagtalsikan mula sa kawali. Tumatama sa maputlang balat ni Elena habang piniprito niya ang natirang tuyo mula kagabi. Wala siyang maramdamang sakit. Mas manhid pa siya sa isdang nakababad sa kumukulong mantika. Ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa mga narinig at nakita niya kagabi. Ngunit ang kanyang katawan ay automatikong kumikilos tulad ng isang makina. Hindi siya natulog ng maayos. Buong gabi siyang nakatingin sa kisame, nakikinig sa pilit at pekeng pag-ungol ni Ricardo sa kabilang kwarto na dati ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa pag-aalala. Ngayon, nagdudulot na lamang ito ng pandidiri sa kanyang sikmura. Pumasok si Nanay Belen sa kusina. Nakataas ang kilay habang mahigpit na nakahawak sa kanyang nakapulupot na tuwalya sa ulo. Umupo ito sa kabisera ng maliit nilang mesa at nag-umpisang magreklamo. Ang baho naman ng niluluto mo. Wala ka na bang ibang maipakain sa amin kundi iyang tuyo? Paano lalakas si Ricardo niyan kung puro alat ang ipinapasok mo sa katawan niya? Sigurado akong hindi makakabuti sa kalagayan niya ang ganyang pagkain. Pasensya na po, Nanay. Kinulang po kasi ang budget kahapon. Inuna ko pong bilhin yung imported na gamot ni Ricardo para sa nerves niya. Mahinahong sagot ni Elena. Hindi lumilingon. Patuloy na hinahalo ang sinangag. Budget? Puro kareklamo sa pera. Tumaas ang boses ni Belen. Umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo ng kusina. Kung tutuusin, kulang pa nga iyang pagpapagod mo para makabawi ka sa pamilya namin. Ilang taon kayong nagsama ni Ricardo bago siya na aksidente? 5 taon. Nabigyan mo ba siya ng anak? Wala? Baog ka, Elena. Isang malaking disgrasya sa isang lalaki ang magkaroon ng asawang hindi magawang magbigay ng supling. Pasalamat ka at hindi ka iniwan ng anak ko noon. Tumigil ang pag-ikot ng sandok sa kamay ni Elena. Ang salitang baog ay dating isang patalim na nagpapadugo sa kanyang puso araw-araw. Dati, umiiyak siya ng palihim sa banyo sa tuwing isusumbat ito sa kanya. Dati, humihingi siya ng tawad sa Diyos dahil pakiramdam niya ay kulang siyang babae. Ngunit ngayon, alam na niya ang totoo. Nakita niya kagabi si Cynthia, ang babaeng kayang bigyan ng lahat ang asawa niya. Ang mga salita ng biyenan ay hindi na nagdudulot ng lungkot, kundi nag-aapoy na puot na pilit niyang tinatakpan ng kalmadong paghinga. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, pagpapatuloy ni Belen,
Inilalapit ang muka sa nakatalikod na manugang. Yung lupa ng tatay mo sa probinsya, ibenta mo na. Wala rin naman kayong mapapamanahan dahil wala nga kayong anak. Ibigay mo na ang titulo at ipapangalan natin kay Ricardo para maibenta natin ng mabilis, para may pambayad tayo sa mas magagaling na doktor at therapy. Utang na loob mo sa anak ko na pinakasalan ka niya kahit alam niyang wala kang silbi bilang babae. Kaya gawin mo ang tama bilang asawa niya. Tinapos ni Elena ang pagluluto at inihain ang pagkain sa mesa. Pag-iisipan ko po, nanay. Tanging sagot niya. Isang kasinungalingan para patahimikin ang demonyong kaharap niya. Matapos umalis ni Belen papunta sa sala, napadako ang paningin ni Elena sa itaas ng lumang kabinet malapit sa lababo. Nakapatong doon ang kanilang wedding picture. Makapal na ang alikabok sa salamin nito. Tinatakpan ang mga nakangiting mukha nilang dalawa. Dahan-dahang pinunasan ni Elena ang salamin gamit ang dulo ng kanyang duster. Pinagmasdan niya ang sarili sa litrato, isang babaeng puno ng pangarap, inosente, at handang ibigay ang lahat para sa sumpaan sa harap ng altar. Ang alikabok sa litrato ay hindi lamang dumi ng panahon. Ito ay patunay ng isang relasyong matagal nang inabandona. Isang kasal na siya na lamang ang nag-iisang bumubuhat at nagpapahalaga. Iniligpit niya ang mga kalat at kinuha ang maliit na basurahan mula sa kwarto ni Ricardo upang ilabas. Puno na ang itim na plastic bag kaya kinailangan niyang idikdik pababa ang mga laman nito para mabalot ng maayos. Nang itulak ng kanyang kamay ang mga kinusot na papel at lumang dyaryo, may isang matigas na bagay na sumagi sa kanyang mga daliri. Kumunot ang kanyang noo. Kinuha niya ito mula sa ilalim ng mga dumi at pinagpagan. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila napaso ang kanyang mga kamay. Sa palad niya ay nakapatong ang 3 banig ng mamahaling gamot para sa nerve repair na binili niya pa lamang kahapon. Wala ni isang tableta ang nabawas. Buong-buo ang mga ito at sinadyang itapon sa basurahan na parang balat ng candy. Iyon ang gamot na ipinagpalit niya sa kanyang pananghalian sa loob ng 3 araw. Iyon ang gamot na iniyakan niya sa harap ng parmasyutika para lang bigyan siya ng maliit na diskwento. Ngayon, nakahalo ito sa mga bulok na tirang pagkain at maduming tissue. Unti-unting nagngalit ang kanyang mga bagang. Mahigpit niyang kinuyom ang mga palad, sapat para bumaon ang matatalas na dulo ng plastik ng gamot sa kanyang laman at mag-iwan ng pulang marka. Ang mga luha ng katangahan ay natuyo na, at ang tanging natitira ay ang malamig na pangako ng paghihiganti. Ang akala ko, ang bawat patak ng aking pawis sa palengke ay pambili ng buhay ng aking asawa. Ngunit ang totoo, pambili lang pala ito ng lubid na gagamitin nila para sakalin ako. Sa gitna ng maingay at maputik na eskinita ng palengke, nakatayo si Elena sa harap ng kanyang maliit na pwesto ng mga prutas. Ang amoy ng nabubulok na basura at ang malansang singaw ng kalsada ay tila mas lalong naging matapang sa kanyang pang-amoy. Hawak niya ang isang lumang panyo, ang panyong pagmamay-ari ng kanyang yumaong ama. Dahan-dahan niyang inilapit ito sa kanyang ilong. Pilit na hinahanap ang pamilyar na amoy ng tabako at lupang basa, ang amoy ng probinsya na nagpapaalala sa kanya ng tunay na tahanan. Doon sa lupang iyon sa Nueva Ecija, ang bawat puno ng mangga ay itinanim ng kanyang ama ng may pagmamahal. Iyon ang huling yaman na iniwan sa kanya, ang tanging bagay na hindi pa nakukuha ng mga buitreng nakatira sa loob ng sarili niyang bahay. Elena, iha, ang lalim yata ng iniisip mo. Kanina pa kita tinatawag. Hindi mo ako naririnig. Lumingon si Elena at nakita si Aling Rosa, ang pinakamatandang tindera ng gulay sa hanay nila. Si Aling Rosa ay naging parang ina na rin sa kanya sa palengke. Ang mga mata nito na napapaligiran ng mga kulubot ng panahon ay tila nakakakita ng mas malalim pa sa mga pilit na ngiti ni Elena. Pasensya na po, Aling Rosa. Marami lang po kasing inaasikaso sa bahay.
Mahinang tugon ni Elena habang inaayos ang mga tumpok ng dalandan. Huminto si Aling Rosa sa pag-aayos ng kanyang mga talbos at lumapit kay Elena. Hinawakan niya ang kamay ng nakababatang babae. Ang balat ni Aling Rosa ay magaspang, simbolo ng ilang dekadang pagkayod. Ngunit ang hawak niya ay puno ng init at malasakit. Alam mo, Elena, ang mga ahas ay hindi lang sa gubat matatagpuan. Minsan, sila pa ang pinapakain mo sa loob ng iyong sariling bakuran. Makahulugang sabi ng matanda. Napansin ko, nitong mga nakaraang araw, parang may kung anong dilim na nakabuntot sa'yo. Huwag mong hayaang ubusin ka ng mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Tila tumigil ang paghinga ni Elena. Alam ba ni Aling Rosa? O sadyang napakalinaw na ng kanyang paghihirap sa mga mata ng ibang tao? Aling Rosa, paano po kung ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa akin sa aking nakaraan ay gusto nilang kunin? Ang lupa ni Aitay, iyon na lang po ang mayroon ako. Bulong ni Elena. Ang boses ay nanginginig sa takot at poot. Huminga ng malalim ang matanda. Ang lupa, Elena, ay hindi basta-basta nawawala. Ngunit ang dangal, kapag hinayaan mong tapakan, mahirap nang bawiin. Kung balak nilang maging ahas, matuto kang maging agila. Huwag kang basta-basta tutuka. Hintayin mo ang tamang oras para dagitin sila sa kaitaasan. Nang hapong iyon, habang naglalakad pa uwi si Elena, bitbit ang kanyang mabigat na bag, ang mga salita ni Aling Rosa ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang pagod sa kanyang mga binti ay tila nawala. Napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ngunit nang malapit na siya sa kanilang maliit na gate, napatigil siya. Sa kanto, hindi kalayuan sa kanilang bahay, may isang lalaking nakasandal sa pader. Nakasuot ito ng itim na jacket at may kausap sa cellphone. Mukhang hindi ito taga roon. Ang mas nakakapagtaka ay ang madalas nitong paglingon sa bintana ng kwarto ni Ricardo. Nang makita ng lalaki si Elena, agad itong tumalikod at naglakad palayo ng mabilis. Ngunit bago pa ito makalayo, nakita ni Elena ang isang pamilyar na mukha na lumabas mula sa gate, si Cynthia. Nagpalitan sila ng mabilis na tingin ng lalaki bago pumasok muli si Cynthia sa loob ng bahay ng parang walang nangyari. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila may lihim na ugnayan sila ni Cynthia na labas pa sa pagtatraydor nila kay Elena? Nanatiling nakatayo si Elena sa gitna ng kalsada habang dahan-dahang lumulubog ang araw. Ang anino ng kanyang bahay ay tila naging isang malaking bibig na handa siyang lamunin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. May bagong misteryong nabuo at ito ang magiging unang piraso ng puzzle na gagamitin niya para gibain ang mundong itinayo ni na Ricardo at Cynthia sa ibabaw ng kanyang mga luha. Ang bawat hakbang ni Elena papasok sa kusina ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Ang amoy ng masangsang at murang pabango ni Cynthia ay agad na sumalubong sa kanya. Mas matapang pa sa amoy ng bawang na kanyang ginigisa. Nakaupo si Cynthia sa hapagkainan. Tila ba siya ang may-ari ng bahay, habang dahan-dahang humihigop ng kape mula sa paboritong tasa ni Elena. Oh, Elena! Nandyan ka na pala. Kanina pa kita hinihintay, girl. Look at you! Basang-basa ka na naman ng ulan at mukhang hulas na hulas. Wika ni Cynthia na may kasamang pekeng ng ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Ibinaba ni Elena ang kanyang bayong sa sahig. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang dulo ng kanyang basang duster. Maraming mamimili sa palengke, Cynthia. Kailangan kong tapusin ang benta para may pambili ng gatas at gamot ni Ricardo. Tumayo si Cynthia at lumapit kay Elena. Hinawakan niya ang balikat ng kaibigan, isang kilos na dati ay nagpapagaan ng loob ni Elena, ngunit ngayon ay tila ba gumagapang na uod sa kanyang balat. Alam mo, Elena, naawa talaga ako sa'yo. You're still young, pero tinitingnan mo ang sarili mo, parang pasan mo ang buong mundo. 3 taon na, girl.
3 taon ka nang nagpapakayaya sa asawa mong parang kahoy na lang na nakahiga riyan. Don't you think it's time to move on? You deserve to be happy too. Bulong ni Cynthia. Ang boses ay puno ng mapagkunwaring malasakit. Anong ibig mong sabihin, Cynthia? Tanong ni Elena. Pilit na pinapanatiling matatag ang kanyang boses habang ang kanyang puso ay nag-aapoy sa puot. What I mean is, maybe you should find someone else. Someone who can take care of you. Hindi yung ikaw ang laging nag-aalaga. Sayang naman ang ganda mo kung mabubulok ka lang dito sa tabi ng isang lalaking hindi na magigising. If I were you, I'd find a new boyfriend and just leave Ricardo to his mother. Anyway, nandyan naman si Nanay Belen para sa kanya. Suhestiyon ni Cynthia na tila ba isang payo ng isang tapat na kaibigan. Napakagatlabi si Elena. Alam niya ang laro ni Cynthia. Gusto siyang paalisin ng mga ito. Gusto siyang sumuko sa kanyang tungkulin para makuha nila ang bahay at ang lupa nang walang kahirap-hirap. Gagamitin nila ang katwiran na happiness niya para pagtakpan ang kanilang kasamaan. At paano naman ang panggastos namin kung aalis ako? Alam mo namang wala kaming ipon. Pain ni Elena. Dito na kuminang ang mga mata ni Cynthia. Iyon na nga eh. Yung lupa mo sa Nueva Ecija, Elena. Balita ko. Prime location na, yun ngayon. Bakit hindi mo ibenta? With that money, you can start a new life. Malayo rito. I can help you find a buyer. My friend, yung nakita mo sa labas kanina, he's a real estate agent. He can give you a good price. Kaya pala, ang lalaking nasa labas ay bahagi ng kanilang planong pagnanakaw. Talaga? Mukhang malaking pera nga yan. Sagot ni Elena, na pilit na nagpapakita ng interes. Sige, pag-iisipan ko. Pero kailangan ko munang tingnan si Ricardo. Baka gising na siya. Naglakad si Elena patungo sa silid ni Ricardo. Ramdam niya ang titig ni Cynthia sa kanyang likuran. Pagpasok niya, nakita niyang nakahiga ang asawa. Tila walang malay. Ngunit sa pagkakataong ito, sinadya ni Elena na magsalita ng malakas habang nag-aayos ng kumot. Ricardo, alam mo ba? Sabi ni Cynthia, ibenta ko na raw ang lupa ni Itay. Milyon-milyon daw ang makukuha natin. Siguro, kapag may pera na tayo, dadaling kita sa pinakamahal na ospital sa Maynila. Baka doon, magising ka na. Sa dilim ng silid, kitang-kita ni Elena ang mabilis na pagtibok ng ugat sa leeg ni Ricardo. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga daliri nito sa ilalim ng kumot. Ang salitang milyon ay tila kuryenteng gumising sa kasakiman ng asawa. Elena, pirma mo na lang ang kulang. Magiging milyonaryo na tayo. Ang boses na yon ay hindi lumabas sa bibig ni Ricardo. Ngunit ramdam ni Elena na iyon ang isinisigaw ng utak ng asawa. Lumabas si Elena ng kwarto at nakita si Cynthia na nakasandal sa pader, tila naghihintay ng kanyang desisyon. Sa mga sandaling iyon, alam ni Elena na hindi na lang ito laban para sa kanyang dangal. Ito ay laban para sa kaisa-isang alaala ng kanyang ama na nais nilang lapastanganin. May mga hayop na hindi mo kailangang hantingin sa loob ng gubat. Sapat nang maglatag ka ng ginto sa kanilang harapan upang kusa silang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Ito ang iniisip ni Elena habang hawak ang isang pekeng dokumento na ginawa niya sa tulong ng isang computer shop sa kanto. Ang papel na may mga opisyal na selyo at pirma ay mukhang totoong-totoo, sapat upang linlangin ang mga matang binuwag na ng kasakiman. Pumasok si Elena sa silid ni Ricardo, bitbit ang isang tray ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Kasunod niya si Nanay Belen na noong sandaling iyon ay abala sa pagrereklamo tungkol sa sirang bentilador sa sala. Naupo si Elena sa gilid ng kama, pinagmasdan ang tahimik na mukha ng asawa at huminga ng malalim bago sinimulan ang kanyang dula. Nanay, hindi po ako makapaniwala sa nangyari sa palengke kanina. Panimula ni Elena, ang kanyang boses ay may sadyang panginginig
ng pekeng pananabik at gulat. May dalawang lalaking nakabarong na naghahanap sa akin sa pwesto ko. Mga kinatawan daw sila ng isang malaking developer ng mga subdivision at mall mula sa Maynila. Tumigil si Nanay Belen sa pag-aayos ng kurtina. Lumingon ito na may kunot sa noo. Ano namang kailangan ng mga mayayamang yan sa isang tindera ng prutas? Baka naman nagkakamali ka lang, Elena. Huwag kang ambisyosa. Hindi po, Nanay. Tiyak na tiyak po sila. Ang lupang ari-arian ni Itay sa Nueva Ecija, yung malapit sa highway, dadaanan daw po pala ng malaking proyekto ng gobyerno. Gagawin daw itong commercial center at terminal. Paliwanag ni Elena habang dahan-dahang pinupunasan ang mga braso ni Ricardo. Desidido silang bilhin ang lupa bago matapos ang buwan. Narinig ni Elena ang mabilis na paghakbang ni Nanay Belen papalapit sa kama. Ang mukha ng matandang babae ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata na dati ay laging puno ng panghahamak ay biglang kuminang sa interes. Binibili? Magkano naman ang alok ng mga taong yan? Baka naman barya-barya lang yan. Inilapag ni Elena ang bimpo sa palanggana. Tumingin siya ng diretso sa biyenan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok din sa natutulog na mukha ni Ricardo. 20 milyong piso po, Nanay. 20 million pesos at ibibigay daw po nila sa amin ng cash sa oras na mapirmahan ang kasunduan. Ang sabi ng abogado, bukas na bukas din ay pwede na nilang iabot ang paunang bayad na 5 milyon. Basta maipakita ko ang orihinal na titulo at ang pirma naming mag-asawa. Sa sandaling binanggit ni Elena ang halagang 20 milyon, isang himala ang naganap sa ibabaw ng kama. Ang dibdib ni Ricardo, na dati ay may mahina at pantay na paghinga, ay biglang lumubog ng malalim. Ang kanyang mga pilik mata ay nagsimulang manginig ng ligalig at sa ilalim ng lumang kumot, nakita ni Elena ang malinaw na pag-igkas ng mga daliri sa paa ng kanyang asawa. Ang kasakiman ay tila isang malakas na kuryente na gumising sa bawat natutulog na ugat ng lalaking nagpanggap na tuod sa loob ng 3 taon. 20 milyon? Nauutal na ulit ni Nanay Belen. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib na parang biglang hiningal. Ang kanyang mukha ay namula sa labis na kagalakan at pagka-shock. Sigurado ka ba riyan, Elena? Walang lokohan? Opo, Nanay. Narito po ang paunang sulat mula sa kanila, sabi ni Elena habang ipinapakita ang hawak na papel. Ang problema po, paano pipirma si Ricardo? Alam naman nating hindi gumagalaw ang kanyang mga kamay. Sabi ng abogado, kung hindi makakapirma si Ricardo bilang asawa ko, baka bawiin ng kumpanya ang alok at sa iba na lang sila bibili ng lupa. Nataranta si Nanay Belen. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat mula sa papel patungo sa mukha ng kanyang anak na lalaki. Ang takot na mawala ang 1 milyong piso ay mas matimbang kaysa sa kahit anong lihim na kanilang itinatago. Ganun ba? Teka lang, iha. Huwag ka munang gagawa ng anumang desisyon. Huwag mo munang tatawagan ang mga taong yan. Kailangan ko munang mag-isip ng paraan. Sige po, Nanay. Magluluto muna ako sa kusina. Sagot ni Elena na may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Pagkaalis ni Elena sa silid, mabilis na lumabas si Nanay Belen sa sala. Narinig ni Elena ang nagmamadaling mga hakbang ng matanda, ang kaluskos ng tsinelas nito na muntik ng madulas sa sahig, at ang marang paglapat ng pinto sa likod bahay. Alam ni Elena kung saan pupunta ang matanda. Walang ibang tatawagan ang kanyang biyenan sa mga sandaling ito kundi si Cynthia. Ang 2 buitre ay tiyak na nagkakagulo na ngayon kung paano bubuhayin ang patay upang sipsipin ang dugong akala nila ay sa kanila. Inilagay ni Elena ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang lumalabang puso. Ang pain ay kinagat na ng mga isda at ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay dahan-dahang hilahin ang pisi hanggang sa tuluyan silang masakal sa sarili nilang kasakiman. Sabi nila,
Ang pag-ibig ay parang apoy na nagbibigay ng init. Pero sa gabing ito, ang apoy na aking nararamdaman sa loob ng aking dibdib ay handang tumupok sa lahat ng kasinungalingang bumabalot sa bahay na ito. Isang espesyal na hapunan ang inihanda ni Elena. Ang bango ng lechon kawali na bagong hango mula sa kawali ay humalo sa amoy ng sinangag na maraming bawang. Naglabas din siya ng isang bote ng mamahaling ubas na katas na binili niya sa supermarket, ang paborito ni Ricardo noong hindi pa ito naaaksidente. Sa gitna ng hapagkainan, naglagay siya ng isang maliit na kandila. Tila ba may ipinagdiriwang silang mahalagang okasyon. Pumasok si Nanay Belen sa kusina at sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, hindi ito sumisigaw. Ang kanyang mukha ay tila napahiran ng asukal sa sobrang tamis ng ngiti. Lumapit ito kay Elena at hinawakan ng braso ng manugang ng marahan. Iha, napakasarap naman ng niluto mo. Halos mapuno ang buong bahay sa bango. Halika na, maupo ka muna at ako na ang mag-aayos ng mga plato. Masyado ka nang napagod sa palengke kanina. Dapat ay nagpapahinga ka na. Malambing na wika ni Belen. Napangisi si Elena sa loob ng kanyang isipan. Ang kapangyarihan ng 20 milyong piso ay mas mabisa pa kaysa sa anumang dasal sa pagpapaamo ng isang halimaw. Salamat po, Nanay. Naisipan ko lang pong maghanda dahil, alam niyo na, sa magandang balita tungkol sa lupa ni Itay, parang pakiramdam ko, nagbubukas na ang langit para sa atin. Tama ka, Elena. Napakabuti talaga ng Diyos, sagot ni Belen habang mabilis na nag-aayos ng mesa. Alam mo, kanina pa ako nagdarasal sa loob ng kwarto ko. Sabi ko, baka ito na ang sagot para tuluyang gumaling si Ricardo. Kapag nakuha na natin ang pera, hindi lang ospital ang pupuntahan natin. Bibili tayo ng sariling ambulance para sa kanya. Dinala ni Elena ang isang maliit na tray patungo sa silid ni Ricardo. Sumunod si Belen na parang isang aninong hindi mapakali. Inilapag ni Elena ang tray sa side table at dahan-dahang itinaas ang likod ng kama ni Ricardo upang ito ay makaupo ng bahagya. Love, tingnan mo ang dinala ko. Bulong ni Elena sa tenga ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta ng isang tapat na asawa. Nagluto ako ng paborito mo. At alam mo ba, iyong lupa natin sa probinsya, baka bukas ay pirmahan na ang kontrata. Imagine, Ricardo, magkakaroon tayo ng maraming pera. Hindi mo na kailangang magtiis sa kwartong ito. Dadalhin kita sa Amerika, sa pinakamagaling na neurosurgeon doon. Sa ilalim ng malabo at madilaw na ilaw ng lampara, nakita ni Elena ang pawis na namumuo sa noo ni Ricardo. Ang bawat salita niya tungkol sa pera ay tila isang haplos ng mainit na bakal sa balat ng asawa. Nakita ni Elena ang mga mata ni Ricardo na bahagyang gumagalaw sa ilalim ng nakapikit nitong mga talukap. Tila gustong-gusto ng dumilat at sumigaw sa tuwa. Kinuha ni Elena ang baso na puno ng malamig na juice at inilapit ito sa bibig ni Ricardo. Sayang lang, baka hindi mo maramdaman ang sarap nito. Pero alam ko, sa loob mo, naririnig mo ako. Tumalikod sandali si Elena para abutin ang isang tissue sa ibabaw ng cabinet. Sa pagkakataong yon, nakita niya sa refleksyon ng salamin ng bintana ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kamay ni Ricardo, ang kamay na dapat ay walang buhay, ay dahan-dahang umangat. Nakita ni Elena sa salamin kung paano nanginginig na inabot ni Ricardo ang baso ng juice na iniwan niya sa gilid ng kama. Ang kasakiman ay tila naging lakas na tumalo sa sarili nitong pagpapanggap. Mabilis na humarap si Elena. Agad na ibinalik ni Ricardo ang kanyang kamay sa ilalim ng kumot, kasing bilis ng kidlat, ngunit huli na. Ang baso ay bahagyang naurong mula sa dating pwesto nito at may ilang patak ng juice na tumapon sa puting sapin ng kama. Ay nanay, tingnan niyo po, parang gumalaw ang baso. Bulalas ni Elena, kunwari ay gulat na gulat. Mabilis na lumapit si Belen. Ang mga mata ay nanlalaki sa pag-asa.
Talaga? Gumalaw ba ang anak ko? Ricardo! Ricardo, anak, maririnig mo ba ako? Magising ka na, dahil milyonaryo na tayo. Tumingin si Elena kay Ricardo, na ngayon ay mas lalong pinatigas ang katawan upang hindi mahalata ang panginginig. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang tali na unti-unting napuputol. Hayaan niyo po, nanay, sabi ni Elena habang pinupunasan ang natapong juice gamit ang isang mamahaling seda na panyo na sumisimbolo sa kanyang huling pagpapakitang tao. Baka guni-guni ko lang po iyon dahil sa sobrang saya. Pero alam niyo po, bukas, pagdating ng mga developers, sigurado akong mas lalong gaganahan si Ricardo na lumaban sa sakit niya. Lumabas si Elena ng silid. Iniwan ang mag-ina sa loob. Ngunit bago niya tuluyang maisara ang pinto, narinig niya ang mahinang kaluskos sa loob. Tila may nag-uusap sa pamamagitan ng mga bulong na puno ng pagmamadali. Nanatiling nakahawak si Elena sa hawakan ng pinto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makita ang susunod na hakbang ng mga ahas na kanyang kinokorner. Alam niyang hindi na makakapaghintay ang mag-asawang traidor. Ngayong gabi, tiyak na gagawa sila ng maling hakbang na tuluyang maglulubog sa kanila sa hukay na sila rin ang humukay. May mga sugat na hindi nakikita, ngunit ang hapdi nito ay sapat na upang gisingin ang isang kaluluwang matagal nang nananahimik sa gitna ng dusa. Madaling araw pa lamang ay gising na si Elena. Ang lamig ng semento sa labahan ay gumagapang sa kanyang mga talampakan habang kinukuskus niya ang mga damit ni Ricardo. Ang amoy ng sabon at Clorox ay nanunuot sa kanyang ilong, ngunit hindi nito kayang linisin ang masangsang na pakiramdam na iniwan ng pangyayari kagabi. Sa bawat kuskos niya sa tela, tila ba gusto niyang burahin ang lahat ng bakas ng pagtatraidor na unti-unting lumalabas sa dilim. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa kusina. Akala niya ay si Nanay Belen, ngunit ang marahang tunog ng mga detakong na tsinelas ay pamilyar sa kanya. Si Cynthia. Huminto si Elena sa paglalaba at nagtago sa likod ng malalaking sampayan ng kumot. Mula sa kanyang pwesto, nakikita niya si Cynthia na nakasandal sa lababo. Hawak ang kanyang tiyan habang humihinga ng malalim. Tila ba pinipigilan ang masamang pakiramdam. Maya-maya pa ay lumabas na rin si Nanay Belen mula sa kanyang silid. Bit-bit ang isang baso ng maligamgam na tubig. "O Cynthia, iha, uminom ka muna nito. Iyan na naman ba ang morning sickness mo?" Malambing na tanong ni Belen. "Opo, nanay. Sobrang lala po yata ng batang ito sa loob ko." "Napakasilan," sagot ni Cynthia bago uminom ng tubig. "Pero nanay, kinakabahan ako. Paano kung mapansin ni Elena na lumalaki na ang tiyan ko? Hindi na natin maitatago ito ng matagal." Hinawakan ni Belen ang kamay ni Cynthia at hinaplos ito ng buong giliw. Isang klase ng pag-aaruga na kailanman ay hindi naranasan ni Elena. "Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga ay makuha na natin ang pirma ng bruhang yan bukas. Kapag nakuha na natin ang pera, itatapon na natin siya sa kalsada. At kapag gumaling na si Ricardo, sasabihin nating isang milagro ang nangyari at nabuntis ka niya. Walang makakaalam na matagal na kayong may relasyon. Siguraduhin niyo lang po, nanay. Ayaw kong lumaki ang anak namin ni Ricardo sa hirap. Gusto ko, paglabas ng batang ito, milyonaryo na tayo." Wika ni Cynthia na may kasamang matalas na tawa. Nanigas si Elena sa likod ng mga kumot. Ang bawat salita ay tila isang dagok na bumabasag sa kanyang bungo. Buntis si Cynthia. Ang batang dapat ay pangarap nila ni Ricardo ay dadalhin ng babaeng sumira sa kanyang buhay. At ang mas masakit, gagamitin nila ang milagro ng paggaling ni Ricardo upang pagtakpan ang kanilang kasalanan at agawin ang lahat mula sa kanya. Dahan-dahang lumabas ina Belen at Cynthia
Sa kusina patungo sa sala, hindi napapansin ang presensya ni Elena. Nang masiguro niyang wala na sila, lumapit si Elena sa basurahan sa tabi ng lababo. May nakita siyang isang maliit na lukot na papel na itinapon ni Cynthia. Nanginginig ang mga kamay ni Elena nang buksan niya ang papel. Isang ultrasound result. Doon, nakita niya ang imahe ng isang maliit na buhay. Isang bata na 8 linggo na sa sinapupunan ni Cynthia. Sa tabi ng pangalan ng pasyente, nakasulat ang petsa ng huling regla na nagpapatunay na nagsimula ang pagbubuntis na ito noong panahong nagkukunwari pang naghihingalo si Ricardo sa kanyang mga bisig. Napahawak si Elena sa kanyang sariling tiyan. Ang sakit ng pagiging tinawag na baog sa loob ng maraming taon ay muling nagbalik. Ngunit ngayon ay may kasama na itong matinding suklam. Hindi siya baog. Ang kanyang asawa ang walang kwenta dahil mas pinili nitong maghasik ng binhi sa ibang lupain habang siya ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho. Ang kani sa gitna ng saklap na ito ay ang dahan-dahang pagtiklop sa ultrasound result at ang paglalagay nito sa loob ng kanyang bra, malapit sa kanyang puso. Ito ang kanyang magiging sandata. Ang bawat tibok ng puso niya ay magpapaalala sa kanya na ang batang ito ang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Hindi lang lupa ang kukunin nila. Bulong ni Elena sa sarili. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot habang nakatingin sa malayo. Pati ang huling bahagi ng aking dangal ay balak nilang lapastanganin. Ngunit hindi nyo alam. Sa pagbuo ng batang iyan, binuo nyo rin ang hukay na paglilibingan sa inyong lahat. Huminto ang pagpatak ng tubig mula sa gripo na tila ba nakikiramay sa nakabibinging katahimikan ng kanyang plano. Sa mga sandaling iyon, alam ni Elena na wala nang balikan. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa bawat patak ng luha na kinuha nila sa kanya sa loob ng 3 taon. Ricardo, kung magigising ka ba ngayon, ako pa rin ba ang pipiliin mo? O mas gusto mo nang tuluyang mawala ako sa buhay mo? Ang tanong na iyon ay binitawan ni Elena sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Walang sagot, tulad ng dati. Tanging ang mahinang pag-ikot ng lumang bentilador sa kisame ang tumutugon, na tila ba isang pagod na saksi sa 3 taong pagtitiis ni Elena. Hawak ni Elena ang isang palanggana ng maligamgam na tubig. Dahan-dahan niyang isinawsaw ang puting bimpo at piniga ito ng marahan. Ang bawat kilos niya ay puno ng ingat. Tila ba nag-aalaga siya ng isang mamahaling porselana na anumang oras ay pwedeng mabasag. Ngunit sa ilalim ng kanyang duster, sa tapat ng kanyang puso, ay nararamdaman niya ang matalas na gilid ng ultrasound result ni Cynthia. Isang munting papel na mas matalim pa sa anumang patalim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Pinunasan ni Elena ang noo ni Ricardo. Pinagmasdan niya ang mga labi ng asawa, ang mga 10,000-libong beses niyang hinalikan sa pag-asang magbibigay iyon ng buhay. Naalala niya ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa, ang mga pangako ni Ricardo sa ilalim ng mga bituin na hinding-hindi siya nito iiwan, sa hirap man o sa ginhawa. Alam mo, Ricardo, noong maaksidente ka, sabi ng mga doktor ay wala ka ng pag-asa. Sabi ni Nanay Belen, iwanan na kita dahil pabigat ka lang, pero hindi ako naniwala. Bulong ni Elena habang hinahaplos ang pisngi ng asawa. Ipinaglaban kita. Ibinenta ko ang lahat ng alahas na ibinigay ni Itay para lang tustusan ang mga unang buwan mo sa ospital. Akala ko, sapat na ang pag-ibig ko para gisingin ka. Tumigil ang kamay ni Elena. Sa tapat ng dibdib ni Ricardo, naramdaman niya ang regular na tibok ng puso nito. Isang pusong tumitibok hindi para sa kanya, kundi para sa kasakiman at sa ibang babae. Pero mali pala ako. Patuloy ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging umiihip sa sementeryo. Ang pag-ibig ko ang naging kulungan mo, at ang pagpapanggap mo ang naging lason ko.
Hanggang kailan mo babalak ipagpatuloy ang dula-dulaang ito? Bahagyang nanginig ang mga daliri ni Ricardo sa ilalim ng kumot, ngunit nanatiling sarado ang kanyang mga mata. Ang katahimikan ni Ricardo ay tila isang malakas na sampal na muling nagpaalala kay Elena kung gaano siya kadaling balewalain. Tumayo si Elena at lumapit sa lumang cabinet sa gilid ng kwarto. Kunwari ay maglilinis siya ng mga gamit, ngunit ang totoo ay may hinahanap siya. Sa pinakailalim ng mga damit ni Ricardo, sa loob ng isang maliit na pouch na nakatago sa likod ng mga lumang medyas, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa mundo niya. 2 airline tickets. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang binabasa ang mga pangalang nakasulat doon. Ricardo Manalo at Cynthia Reyes. 1 buwan mula ngayon. Ang biyahe ay patungong Los Angeles, California. Wala ang pangalan ni Elena. Wala siyang puwang sa bagong buhay na binuo ng kanyang asawa sa likod ng kanyang mga sakripisyo. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata ng mariin. Ang bawat butil ng luha na pilit niyang pinipigilan ay tila naging apoy na tumutupok sa huling bakas ng kanyang pagmamahal. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Hindi lang siya pagtatrayduran. Balak siyang iwanan ni Ricardo sa gitna ng kawalan matapos sipsipin ang lahatan ng mayroon siya. Ang kani ay ang dahan-dahang pagbabalik ng mga tiket sa loob ng pouch. Inayos niya ang mga damit ni Ricardo nang walang kahit anong gusot. Tila ba wala siyang nakita. Ngunit sa kanyang isipan, ang bawat hibla ng tela ay tila naging tanikala na gagamitin niya upang igapos ang mga ito sa kanilang sariling kasamaan. Lumapit muli si Elena sa kama at yumuko para halikan si Ricardo sa noo sa huling pagkakataon bilang asawa. Ang halik na yon ay wala ng tamis, wala ng init. Ito ay isang formal na paalam sa taong matagal nang namatay sa kanyang puso. Sige Ricardo, matulog ka lang ng mahimbing ngayong gabi. Bulong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay kasing talim na ng isang agila na handang dumagit. Dahil bukas, pagmulat ng iyong mga mata, ang mundong pinapangarap niyo ni Cynthia ay magiging isang impyernong hindi niyo na magagawang takasan. Paglabas ni Elena sa silid, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Ang marahang paglapat ng kahoy ay tila ang huling tunog ng isang kabanata na tuluyan nang natapos. Dalyan mo na, Elena. Ayaw nating paghintayin ang mga biyaya. Isipin mo na lang, sa isang pirma mo, tapos na ang lahat ng paghihirap natin. Ang tinig ni Cynthia ay puno ng kagalakan. Tila ba siya ang ikakasal sa gabing iyon? Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang damit na hapit sa kanyang katawan. Bagaman pilit niyang itinatago ang bahagyang pag-umbok ng kanyang tiyan sa likod ng isang itim na blazer. Ang kanyang mukha ay makapalang makeup at ang amoy ng kanyang pabango ay tila sumasakal sa hangin ng maliit na sala. Nanatiling kalmado si Elena habang inilalatag ang isang puting tela sa ibabaw ng hapagkainan. Sa bawat haplos niya sa tela, tila ba naghahanda siya ng isang dambana para sa huling sakripisyo. Ang bawat pinggan na inilalapag niya ay naglalabas ng matunog na kalansing sa ibabaw ng kahoy na tila ba isang babala sa mga taong hindi nakikinig. Nandyan na po ang abogado, nanay. Anunsyo ni Elena nang marinig ang mahinang pagkatok sa pinto. Ang tunog ng kahoy na tinatamaan ng kamao ay tila pintig ng isang orasan na malapit ng huminto. Pumasok ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng barong at may bitbit na briefcase. Ito si Mang Tomas, ang pinsan ni Aling Rosa na dating clerk sa munisipyo. Ngunit sa gabing ito, siya ang gaganap bilang Attorney Mendoza. Ang kanyang mukha ay seryoso, sapat upang mapaniwala ang kahit sinong nabulag na ng kinang ng pera. Mabilis na lumabas si Nanay Belen mula sa kwarto. Bihis na bihis din at may suot pang gintong kwintas na matagal na niyang itinatago. Tuloy po kayo, Attorney Mendoza. Salamat po sa pagdating sa ganitong oras. Alam niyo naman, para sa anak ko, gagawin namin ang lahat. Maupo po kayo.
paanyaya ni Elena. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng kaba. Inilabas ni Mang Tomas ang mga dokumento. Ang mga papel na may mga selyo at seryosong mga titik ay tila mga aninong gumagapang sa ibabaw ng mesa. Sa bawat pagbuklat ng pahina, ang tunog ng papel ay tila kiskisan ng mga tuyong dahon sa sementeryo. Narito ang deed of sale para sa lupain sa Nueva Ecija, panimula ni Mang Tomas sa isang malalim na boses. Ang halaga ay 20 milyong piso. 5 rito ay ibibigay bilang paunang bayad sa oras na mapirmahan ito ng mag-asawa. Nakita ni Elena kung paano nagkatinginan sina Cynthia at Nanay Belen. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa kasakiman. Tila ba nakikita na nila ang mga bundle ng pera sa harap nila. Sa kabilang silid, ramdam ni Elena ang tensyon. Alam niyang nakikinig si Ricardo. Alam niyang bawat salitang binibitawan ng abogado ay tila kuryenteng nagpapagana sa mga kalamnan ng asawa niyang nagkukunwari. Pero attorney, singgit ni Nanay Belen, ang boses ay nanginginig sa pananabik. Paano po pipirma ang anak ko? Alam niyo naman ang kalagayan niya. Iyon nga ang problema, sagot ni Mang Tomas. Sa ilalim ng batas, kailangan ng personal na pirma o kahit thumb mark ng asawa. Kung hindi siya makakakilos, kailangang dumaan ito sa mas mahabang proseso ng korte na aabutin ng ilang buwan at baka bawiin ng developer ang alok. Ilang buwan? Hindi pwede. Halos pasigaw na sabi ni Cynthia na agad namang tinakpan ang kanyang bibig nang mapagtantong masyado siyang halata. I mean, sayang naman ang pagkakataon para kay Ricardo. Nang gabing iyon ay ang sandaling kinuha ni Elena ang isang ballpen at dahan-dahang inilapit sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ang mga tao sa paligid niya, ang kanyang biyenan na handang ibenta ang kaluluwa at ang kanyang kaibigan na nagnakaw ng kanyang buhay. Hindi ito papel ng pagbebenta ng lupa. Ang mga dokumentong yon ay mga pag-amin sa iba't ibang uri ng pandaraya na binuo ni Aling Rosa at ng kanyang mga kakilala. Huwag kayong mag-alala, wika ni Elena. Ang kanyang mga mata ay tumingin ng diretso sa pinto ng kwarto ni Ricardo. Naniniwala ako sa milagro. Naniniwala ako na sa laki ng halagang ito, kahit ang patay ay kayang bumangon para lang hindi mahulog ang pera sa kamay ng iba. Tumayo si Elena at dinala ang mga dokumento patungo sa kwarto ni Ricardo. Sumunod ang lahat. Tila ba isang prosesyon ng mga buitre. Pagpasok nila, ang amoy ng kwarto ay tila mas lalong bumigat. Nakahiga si Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay nasa ibabaw ng kumot. Tila ba walang malay. Ricardo, mahal ko, bulong ni Elena habang inilalagay ang ballpen sa pagitan ng mga daliri ni Ricardo. Ito na ang pagkakataon nating makaalis dito. Pirmahan mo na ito at magiging malaya na tayo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang tali na unti-unting napuputol. Nararamdaman ni Elena ang panginginig ng kamay ni Ricardo. Nakikita niya ang pawis na gumugulong mula sa sentido ng asawa. Sayang naman, ang 5 milyong cash na nasa labas ngayon. Dagdag ni Elena, ang boses ay puno ng mapait na panunukso. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, ang lahat ay napasinghap. Ang mga daliri ni Ricardo, na 3 taon na umanong hindi gumagalaw, ay biglang kumapit ng mahigpit sa ballpen. Ang kanyang mga mata, na akala ng lahat ay nananatiling nakapikit sa dilim, ay dahan-dahang dumilat na naglalabas ng isang kislap ng wagas na kasakiman. Akin ang pera. Ang boses na yon, bagaman paos, ay malinaw na umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng kwarto. Napahawak si Elena sa gilid ng kama. Ang dula ay malapit na sa huling yugto. Ang milagro ay nangyari na. Ngunit ang hindi alam ni Ricardo, ang pagbangon niyang ito, ang huling pagkakataon na makakatayo siya ng may dangal. Anak ko! Buhay ang anak ko! Isang milagro mula sa langit!
Maraming salamat, Panginoon. Ang boses ni Nanay Belen ay pumailan lang sa loob ng silid, puno ng pekeng hagulgol at drama na pangpelikula. Mabilis siyang lumapit sa gilid ng kama at niyakap ang anak. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatutok sa mukha ni Ricardo, kundi sa briefcase na hawak ni Mang Tomas. Ang bawat luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay tila mga luhang gawa sa asoge. Malamig, nakalalason at walang halaga. Nanatiling nakatayo si Elena sa paanan ng kama. Pinagmamasdan niya ang eksenang ito nang may malamig na pagtanggap. Sa loob ng 3 taon, ipinagdasal niya ang sandaling ito. Inisip niya na kung magigising si Ricardo, yayakapin niya ito ng mahigpit, iiyak siya sa tuwa, at mag-aalay sila ng pasasalamat sa simbahan. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pandidiri na gumagapang mula sa kanyang sikmura hanggang sa kanyang lalamunan. Ricardo, love, gising ka na. Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay isang perpektong timpla ng gulat at kagalakan. Ngunit sa loob-loob niya, gusto niyang isigaw ang katotohanang nakita niya sa salamin ng bintana kagabi. Dahan-dahang iginalaw ni Ricardo ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng pokus, ngunit sa sandaling dumapo ang kanyang tingin sa mga dokumento sa ibabaw ng kumot, tila ba nabuhay ang bawat hibla ng kanyang kalamnan. Walang bakas ng pagkalito, walang bakas ng trauma mula sa 3 taong pagtulog. Tanging ang kislap ng wagas na kasakiman ang makikita sa kanyang mga balintataw. Ang lupa, paos na wika ni Ricardo, habang ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na inaabot ang ballpen. Kailangang mapirmahan para sa kinabukasan natin. Lumapit si Cynthia na hindi na rin mapigilan ang pagngiti. Yes, Ricardo, pirmahan mo na para maasikaso na natin ang paggaling mo sa Amerika. Attorney, dalian niyo na po. Baka mapagod ang pasyente. Iniabot ni Mang Tomas ang dokumento kay Ricardo. Ang tunog ng papel na kinakaliskis sa ibabaw ng kama ay tila ba kumpas ng isang mabilis na musika sa isang dula-dulaan. Inalalayan ni Nanay Belen ang likod ng kanyang anak, habang si Cynthia naman ay nakahawak sa kabilang braso nito. Ang 3 bitre ay nagtipon-tipon sa paligid ng kanilang biktima, na sa pagkakataong ito ay biktima rin ng sarili niyang patibong. Nang eksenang ito ay nang dahan-dahang itinuon ni Ricardo ang dulo ng ballpen sa puting papel. Nakita ni Elena kung paano hindi man lang tumingin si Ricardo sa kanya, ang asawang nagpakakuba sa palengke, para lang buhayin siya. Ang kanyang tingin ay nakapako lamang sa linya kung saan dapat ilagay ang kanyang pangalan. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila pagguhit ng sarili niyang hatol. Matapos ang huling hagod ng ballpen, bumagsak si Ricardo sa unan, nagpapanggap na hiningal sa pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling gising, nakatitig sa briefcase na tila ba yon ang tanging bagay na may halaga sa mundo. Nasaan? Nasaan ang tseke? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay mas malinaw na ngayon. Ang boses ng isang lalaking handa nang tumakbo palayo sa lahat ng pananagutan. Kinuha ni Elena ang dokumentong may pirma ni Ricardo. Tinitigan niya ang tinta na tila ba tinititigan niya ang huling bakas ng kanyang pagiging martir. Dahan-dahan niyang itinupi ang papel at inilagay sa kanyang bulsa, kasama ang ultrasound result ni Cynthia. Huwag kang magmadali, Ricardo. Wika ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na biglang pumasok sa silid. Ang pera, darating din ang pera. Pero bago yon, may kailangan muna tayong linawin. Dahil ang pirma mo sa papel na ito ay hindi lang para sa lupa. Ito ay para sa katotohanang matagal nyo nang itinatago sa dilim. Naramdaman ni Elena ang biglang pagtahimik ng lahat. Ang hanging umiihip mula sa bintana ay nagdulot ng mahinang kaluskos ng mga kurtina na tila ba hudyat ng pagsasara ng tabing sa kanilang dula-dulaan. Attorney, nasaan na ang bayad?
Muling pag-uulit ni Nanay Belen na ngayon ay nagsisimula nang mairita sa katahimikan ni Elena. Humarap si Elena sa kanila. Isang matalim na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Ang bayad? Nanay, sa tingin niyo ba ay ganoon lang kadaling makuha ang lahat matapos niyo akong gawing alipin sa sarili kong bahay? Isang malakas na tunog ng sirena mula sa malayo ang biglang narinig. Dahan-dahang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang pulang ilaw mula sa labas ay nagsimulang sumilip sa bintana, nagbibigay ng nakakatakot na kulay sa mukha ng mga taong nasa loob ng silid. Ang bawat pag-ikot ng mapula at asul na ilaw mula sa labas ng bintana ay tila mga aninong sumasayaw sa mukha ng mga taong nasa loob ng silid. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit sa kanilang pintuan ay nagdulot ng isang uri ng katahimikan na mas nakakabingi pa sa kahit anong sigaw. Elena, ano ba itong gulo na ito? Bakit may mga pulis sa labas? Ang boses ni Nanay Belen ay nanginginig, hindi dahil sa takot para sa anak, kundi dahil sa takot na mabulabog ang kanilang pinaplano. Nanatiling nakatayo si Elena sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang lumang duster. Tiningnan niya si Ricardo na ngayon ay pilit na bumabangon mula sa pagkakahiga. Ang mukha nito ay puno ng kalituhan at unti-unting namumuong takot. Ang pirma mo, Ricardo, panimula ni Elena. Ang boses niya ay kasing talim ng isang labaha. Salamat sa pagpirma sa dokumentong yon, pero hindi iyon deed of sale para sa lupa sa Nueva Ecija. Dahan-dahang inilabas ni Elena ang dokumento mula sa kanyang bulsa at itinaas ito upang makita ng lahat. Ang pinirmahan mo ay isang sinumpaaang salaysay na nagpapatunay na ikaw ay gising, nasa tamang isip at may kakayahang kumilos. Sa madaling salita, pinirmahan mo ang sarili mong pag-amin na sa loob ng 3 taon, niloko niyo ang insurance company at ang gobyerno para sa disability benefits na kinukuha ninyo buwan-buwan. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na inabot ang papel, ngunit mabilis itong inilayo ni Elena. Hindi lang iyon. Patuloy ni Elena. Humarap siya kay Cynthia na ngayon ay unti-unti nang umaatras patungo sa pinto. Nandito rin ang patunay ng inyong pagsasabuatan. Mang Tomas, ipakita mo sa kanila. Ang abogado na si Mang Tomas ay hindi naglabas ng tseke, kundi isang maliit na video recorder. Pinindot niya ang play button at doon ay umalingaw-ngaw ang boses ni Ricardo at Cynthia kagabi. Ang tawanan nila, ang pag-insulto nila kay Elena bilang uto-utong asawa at ang kanilang plano na iwanan si Elena matapos makuha ang pera. Elena, wait! Magpaliwanag kami! Paka na lang lahat ito ni Cynthia! Sigaw ni Ricardo. Ang boses niya ay puno ng desperasyon habang sinusubukang tumayo mula sa kama. Ang paralisado niyang mga binti ay mabilis na gumalaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa milagro, kundi para sa pagtakas. Hindi nakapagsalita si Cynthia, ngunit bago pa siya makahakbang palabas, hinarap siya ni Elena. Nang gabing iyon ay ang sandaling binuhat ni Elena ang kanyang kamay at isang malakas na hampas ng palad ang dumapo sa pisngi ni Cynthia. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, simbolo ng 3 taon na pambabaliwala at pang-aapi. Iyan ay para sa pagkakaibigang ninakaw mo. Wika ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. At ito, inilabas ni Elena ang ultrasound result mula sa kanyang bra at isinampal ito sa dibdib ni Cynthia. Ito ay para sa batang gagamitin nyo para sa inyong kasakiman. Huwag mong isisi sa bata ang kademonyohan ninyo. Bumukas ng malakas ang pinto at pumasok ang 2 unipormadong pulis. Ang malamig na bakal ng posas ay kumalansing sa katahimikan na tila ba isang huling tuldok sa mahabang dula ng panlilinlang.
Ricardo Manalo, Nanay Belen, at Cynthia Reyes, inaaresto kayo sa kasong insurance fraud at swindling. Anunsyo ng opisyal. Nakita ni Elena kung paano nagmakaawa si Nanay Belen, kung paano umiyak si Cynthia, at kung paano yumuko si Ricardo sa hiya habang inilalabas sila ng bahay. Ang bahay na dati ay tila isang kulungan ay biglang gumaan ng hangin. Naiwang mag-isa si Elena sa gitna ng silid. Tiningnan niya ang kama ni Ricardo na ngayon ay gulo-gulo at bakante. Kinuha niya ang wedding picture nila sa ibabaw ng kabinet. Tinitigan ito ng ilang segundo bago dahan-dahang binitawan sa sahig. Ang pagbasag ng salamin ay tila ang huling tunog ng kanyang paglaya. Tapos na! Bulong ni Elena sa sarili, habang ang mga unang butil ng luha, ang mga luha ng tunay na paglaya, ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang pagbagsak ng isang masamang tao ay hindi laging madugo. Madalas, ito ay isang mahabang katahimikan ng pagsisisi sa gitna ng malamig na rehas at ang bigat ng hiya sa harap ng mundo. Malamig ang hangin ng madaling araw nang lumabas si Elena sa presinto. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila pag-iwan sa isang mabigat na pasanin na 3 taon niyang dinala. Sa likod niya sa loob ng rehas na bakal, ang mga sigaw ng panunumbat at hagulgol ni Nanay Belen at Cynthia ay unti-unti nang humihina, nalulunod sa ingay ng gising na lungsod. Sa loob ng selda, ang pag-ibig na akala ni Ricardo ay matibay pa sa bato ay mabilis na nagkapira-piraso. Wala na ang malambing na tinig ni Cynthia. Ngayon, ang naririnig na lamang ay ang mahahayap na salita ng babaeng pakiramdam ay nadaya rin ng tadhana. Kasalanan mo ito, Ricardo. Sabi mo ay milyonaryo na tayo. Sabi mo ay tanga ang asawa mo. Ngayon, paano na ako? Paano na ang anak ko sa loob ng kulungang ito? Ang sigaw ni Cynthia ay punong-puno ng puot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas habang dinuduro ang lalaking dati ay hinahalikan niya. Nakayuko lamang si Ricardo sa isang sulok. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang muka ay bakas ng matinding pagsisisi. Wala siyang pera, wala siyang dangal, at higit sa lahat, wala na ang asawang tanging nagpahalaga sa kanya noong siya ay wala pang pakinabang. Ang kasakimang nagbukas ng kanyang mga mata ay siya ring nagbulag sa kanya sa tunay na kayamanan. Si Nanay Belen naman ay nakaupo sa malamig na sahig, nakatitig sa kawalan. Ang gintong kwintas na ipinagmamalaki niya ay kinumpiska bilang bahagi ng ebidensya. Ang bawat tingin ng mga taong dumadaan, mga kapitbahay na dati ay tinitingala siya, ay tila mga uling na nagpapapula sa kanyang mga pisngi sa tindi ng hiya. Sa kulturang kinalakihan niya, ang hiya ay mas masakit pa sa latigo. At ngayon, ito ang magiging habambuhay niyang kasama. Bumalik si Elena sa kanilang maliit na bahay sa huling pagkakataon. Ang katahimikan sa loob ay hindi na nakakatakot. Ito ay payapa. Inayos niya ang kanyang mga gamit sa isang lumang maleta. Hindi niya kailangan ng marami. Iniwan niya ang mga gamit na binili niya para kay Ricardo. Ang mga mamahaling kumot, ang humidifier, at ang mga gamot na itinapon sa basurahan. Ang kani ay ang sandaling nakita niya ang isang maliit na halaman sa pasimano ng bintana. Akala niya ay patay na ito dahil sa kapabayaan. Ngunit sa gitna ng mga tuyong dahon, may isang maliit at murang kulay berdeng usbong na sumisibol. Isang simbolo ng bagong simula sa gitna ng pagkawasak. Kinuha niya ang isang basong tubig at dahan-dahang diniligan ng halaman. Ang tunog ng bawat patak sa tuyong lupa ay tila isang pangako ng paghilom. Humarap si Elena sa salamin. Wala na ang bakas ng pagod at luha. Ang kanyang mga mata ay malinaw na, kasing linaw ng langit matapos ang isang malakas na bagyo. Sapat na ang 3 taon, Elena. Bulong niya sa kanyang sarili. Ngayon,
oras na para mabuhay ka para sa sarili mo. Bit-bit ang kanyang maleta. Lumabas siya ng bahay at hindi na lumingon pa. Ngunit pagdating niya sa kanto, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang bintana nito at lumitaw ang mukha ng isang lalaking hindi niya inaasahang makikita muli. Si Attorney Manuel, ang tunay na abogado ng kanyang ama, na matagal na niyang hindi nakakausap. Elena, mabuti at naabutan kita, wika ng abogado. Ang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-asa. May kailangan kang malaman tungkol sa huling testamento ng iyong ama. Hindi lang lupa ang iniwan niya sa iyo, at mukhang kailangan mo ng proteksyon ngayon dahil may mga taong naghahanap sa iyo. Napatigil si Elena. Ang akala niyang pagtatapos ng kanyang kalbaryo ay tila simula lamang ng isang mas malaking kwento na hindi niya pa alam. Sino ang naghahanap sa kanya? At ano pa ang lihim na itinatago ng lupain ng kanyang ama sa Nueva Ecija? Ang huling piraso ng aking puso ay hindi niyo na kailanman mananakaw muli dahil sa pagkakataong ito, ako naman ang mamahalin ko. Sa loob ng sasakyan ni Attorney Manuel, nanatiling tahimik si Elena habang pinagmamasdan ang mga gusaling mabilis na naglalaho sa labas ng bintana. Ang bawat ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na dahan-dahang namamatay, nagbibigay daan sa paparating na liwanag ng umaga. Iniabot ng abogado ang isang luma at kupas na sobrang kulay kape. Ang sulat kamay sa ibabaw nito ay pamilyar kay Elena. Ang matatag at medyo kurbadang mga titik ng kanyang ama. Ipinatago ito ng iyong ama bago siya pumanaw. Paliwanag ni Attorney Manuel, ang boses ay puno ng paggalang. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa iyo kapag nahanap mo na ang lakas na tumayo sa sarili mong mga paa. Elena, ang lupang yon sa Nueva Ecija ay hindi lamang lupa. Ito ay isang trust fund na para sa iyong kinabukasan, isang yaman na hinding-hindi pwedeng galawin ng kahit sinong lalaki nang wala ang iyong pahintulot. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang sulat. Ang amoy ng lumang papel ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Elena, anak ko, panimula ng sulat. Alam kong ang puso mo ay sadyang malaki para sa mundong ito. Huwag mong hayaang ubusin ka ng mga taong hindi alam ang halaga mo. Ang tunay na yaman ay wala sa lupa, kundi sa dangal na itinatago mo sa iyong dibdib. Napatulo ang luha ni Elena, ngunit hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng isang anak na sa wakas ay naramdaman ang proteksyon ng isang ama na matagal na niyang hinahanap. Bago tuluyang lumisan patungo sa terminal ng bus, hiniling ni Elena na dumaan muna sa presinto para sa isang huling pakikipagharap. Hindi para magmakaawa, kundi para putulin ang huling hibla ng tanikala. Sa loob ng bisitahan, hinarap niya sina Ricardo at Nanay Belen sa likod ng rehas. Wala na ang dating kintab ng kanilang mga mata. Si Ricardo ay mukhang matandang hindi na malaman kung saan lulugar, habang si Nanay Belen ay patuloy pa rin sa mahinang pag-ungol tungkol sa kanyang kapansanan. Ay ang sandaling dahan-dahang hinubad ni Elena ang kanyang suot na wedding ring. Pinagmasdan niya ang gintong singsing na simbolo ng 3 taon niyang pagtitiis at sakripisyo. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesang kahoy sa pagitan nila. Ang tunog ng metal na tumama sa matigas na ibabaw ay tila ang huling kumpas ng kanilang kasal. Ito, nanay, wika ni Elena, ang boses ay matatag at puno ng dignidad. Ibigay niyo ito kay Cynthia para may pambili siya ng gatas ng anak niyo. Iyan na ang huling utang na loob na ibibigay ko sa inyo. Mula sa araw na ito, patay na si Ricardo sa buhay ko at wala na akong biyenang kilala. Tumalikod si Elena nang hindi na hinihintay ang kanilang sagot. Ang bawat hakbang niya palabas ng presinto ay tila paglipad ng isang ibon na matagal na ikinulong sa isang madilim na hawla. Pagdating sa bus terminal,
Ang ingay ng mga makina at ang sigaw ng mga konduktor ay tila musika sa kanyang pandinig. Binili niya ang kaisa-isang tiket patungong Nueva Ecija. Naupo siya sa tabi ng bintana, bitbit ang maletang naglalaman ng kanyang bagong buhay. Habang dahan-dahang umaandar ang bus, naramdaman ni Elena ang init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Isang hininga na hindi nabarado ng lalamunang puno ng puot. Ngunit bago pa tuluyang makalabas ang bus sa terminal, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa labas. Elena! Elena! Hintay! Isang lalaking hingal na hingal ang tumatakbo sa gilid ng bus. Pilit na inaabot ang bintana ni Elena. Nang mamukha niya ito, napatayo si Elena mula sa kanyang upuan. Ito si Gabriel, ang kanyang kababata at unang pag-ibig na matagal na niyang hindi nakikita, ang lalaking nanatiling tapat sa kanyang alaala sa probinsya. Ang mga mata ni Gabriel ay puno ng pangungulila at pag-asa. Elena, huwag kang aalis nang hindi mo naririnig ang katotohanan. Sigaw nito habang ang bus ay unti-unti nang bumibilis. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng bus, tila ba dahan-dahang binubura ng distansya ang mga bakas ng puot. At sa bawat kilometrong nadaragdag, unti-unting nabubuo ang isang bukas na akala ko'y habang buhay nang naglaho. Narinig ang malakas na kiskisan ng goma sa semento habang unti-unting humihinto ang malaking sasakyan. Pinakiusapan ni Elena ang konduktor na sandaling tumigil. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, kasing bilis ng kanyang paghinga. Pagbaba niya ng bus, sinalubong siya ng amoy ng usok ng tambutso at ang mainit na singaw ng kalsada. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nakatayo sa harap niya, si Gabriel. Elena? Hingal na wika ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na tila ba matagal nang kinimkim. Akala ko huli na ako. Akala ko, hahayaan mo na lang akong mabulok sa pag-aabang sa'yo sa probinsya. Nakatitig lang si Elena sa kanya. Ang mukha ni Gabriel ay mas mature na ngayon, may mga guhit na ng karanasan, ngunit ang mga mata nito ay nananatiling iyong mga mata na laging nagbibigay sa kanya ng proteksyon nung sila ay bata pa. Gabriel, bakit ka nandito? Paano mo nalamang... Si Attorney Manuel, siya ang nagsabi sa akin. Pag-amin ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit. Elena, sa loob ng 3 taon, hindi ako tumigil sa pagtatanong kung nasaan ka. Noong mabalitaan ko ang nangyari kay Ricardo, gusto kitang puntahan, gusto kitang ilayo sa impyernong iyon. Pero pinigilan ako ni Attorney Manuel. Sabi niya, kailangan mong matutunang iligtas ang sarili mo para maging buo ka muli. Naramdaman ni Elena ang isang mainit na daloy sa kanyang dibdib. Kaya pala palaging may sapat na impormasyon ng abogado dahil may isang taong lihim na nagmamatyag at nag-aalaga sa kanya mula sa malayo. Sumama ka na sa akin, Elena. Paanyaya ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Umuwi na tayo sa Nueva Ecija. Ang mga puno ng mangga na itinanim ng itay mo, hitik na sa bunga. Hinihintay ka na ng lupaing iyong kinalakihan. Sumakay sila sa bus ng magkasama. Sa loob ng mahabang biyahe, walang masyadong salita ang namagitan sa kanila. Ngunit ang katahimikan ay hindi na mabigat. Ang siko ni Gabriel na bahagyang sumasagi sa kanyang braso ay nagbibigay ng isang uri ng kilig na matagal nang hindi nararamdaman ni Elena. Isang pakiramdam na dalisay at ligtas. Pagdating sa Nueva Ecija, ang amoy ng sariwang palay at ang malawak na luntiang bukid ang sumalubong sa kanila. Ang tunog ng mga kuliglig sa gitna ng gabi ay tila isang orkestra na nagdiriwang sa kanyang pagbabalik. Ay ang sandaling dahan-dahang itinapak ni Elena ang kanyang mga paang nakayapak sa lupang pag-aari ng kanyang ama. Ang malamig at basang lupa ay dumikit sa kanyang balat. Isang pakiramdam ng pagiging kabilang na hinding-hindi maibibigay ng semento ng lungsod.
Yumuko siya at kumuha ng isang dakok ng lupa. Hinayaan itong dumaloy sa kanyang mga daliri habang ang mga luha ng wagas na kaligayahan ay pumatak. Dito ka nararapat, Elena. Bulong ni Gabriel habang nakatayo sa likuran niya. Dito, walang mananakit sa'yo. Dito, ang bawat pagod mo ay may katumbas na bunga. Tumingin si Elena sa lumang bahay kubo na nakatayo pa rin sa gitna ng taniman. Bagaman may mga bahaging luma na, nananatili itong matatag. Sa loob ng bahay na yon, nakita niya ang paboritong upuan ng kanyang ama. Nilapitan niya ito at hinaplos. Tila ba nararamdaman pa rin niya ang presensya ng matanda. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, isang maliit na alalahanin ang nananatili sa kanyang isipan. Paano kung hanapin siya ng mga multo ng kanyang nakaraan? Paano kung ang bata sa sinapupunan ni Cynthia ay maging isang panibagong tanikala na hihila sa kanya pabalik? Tumingin si Elena kay Gabriel at doon niya nakita ang isang pangako. Isang pangako na anuman ang mangyari, hindi na siya mag-iisa sa pagharap sa mga bagyong darating. 1 taon na ang lumipas. Ang sikat ng araw sa Nueva Ecija ay hindi na tila ba nakakapaso sa balat, kundi isang mainit na yakap na nagbibigay ng buhay sa malawak na taniman ng mga mangga. Ang hangin ay amoy lunti ang dahon at basang lupa. Isang halimuyak na mas mabango pa sa kahit anong mamahaling pabango na nasubukan ni Elena sa lungsod. Nakatayo si Elena sa gitna ng kanyang lupain. Suot ang isang malapad na anahaw na sombrero. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng kalyo mula sa pagbubuhat ng mga kaing sa Divisoria ay mayroon pa ring gaspang. Ngunit ito ay gaspang na mula sa pag-aalaga sa sariling yaman. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa labis na kapayapaan. Elena, ang gaganda ng mga huling pitas natin. Siguradong matutuwa ang mga mamimili sa bayan nito. Tawag ni Gabriel habang naglalakad papalapit. Bit-bit ang isang basket na puno ng gintong mga mangga. Ngumiti si Elena sa kanya. Ang ngiting iyon ay wala ng pait, wala ng bahid ng pagtatraidor. Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa tulong mo noong nagsisimula pa lang ako, baka sumuko na ako sa hirap ng pagsasaka. Inilapag ni Gabriel ang basket at tumayo sa tabi ni Elena. Pinagmasdan nilang dalawa ang malawak na bukirin. Deserve mo ang lahat ng tagumpay na ito, Elena. Pinatunayan mo na ang lupang inalagaan ng pagmamahal ay hinding-hindi magkakait ng bunga. Paminsan-minsan, sumasagi pa rin sa isipan ni Elena ang mga balita mula sa Maynila. Nabalitaan niyang nakalabas na ng kulungan si Ricardo matapos ang ilang buwan, ngunit wala itong mabalikan. Ang kanilang dating bahay ay na-foreclose na at ang lalaking dati ay nagpanggap na paralisado ay ngayon ay tunay na naghihirap sa kalsada. Naglalako ng kung ano-ano para lang may makain. Si Nanay Belen naman ay nakatira na ngayon sa isang maliit na barong-barong sa Riles. Umaasa sa limos ng mga kapitbahay na dati ay hinahamak niya. Si Cynthia, nabalitaan niyang bumalik ito sa probinsya nila. Bit-bit ang isang sanggol na walang amang kinilala. Isang buhay na paalala ng isang pagkakamaling habambuhay niyang pagsisisihan. Ngunit ang mga balitang ito ay hindi na nagbibigay ng tuwa o galit kay Elena. Ang patawad ay hindi niya ibinigay dahil sa karapat-dapat sila rito, kundi dahil sa karapat-dapat ang kanyang puso sa katahimikan. Ang tunay na hustisya para sa kanya ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang makitang masaya at buo ang sarili niyang pagkatao. Nang hapong yon ay nang dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Elena. Hindi ito mahigpit, hindi ito mapangangkin. Ito ay isang hawak na puno ng respeto at pangako. Sa pagkakataong ito, hindi na natatakot si Elena na muling magtiwala. Alam niyang ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala ng sakripisyo, kundi isang pakpak na tutulong sa'yo na lumipad
ng mas mataas. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglalabas ng mga kulay ube at kahel sa kalangitan, naglakad ang dalawa pabalik sa lumang bahay kubo. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mga paa sa tuyong dahon ay tila isang maamong kanta ng pamamaalam sa nakaraan at malugod na pagtanggap sa isang bagong umaga. "Handa ka na ba para sa bukas?" tanong ni Gabriel. "Handang-handa na," sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pag-asa. Dahil sa wakas, nahanap na ni Elena ang lupang tunay na magmamahal sa kanya, ang lupa ng kanyang sariling dangal, at ang pusong handang magmahal muli ng walang pag-aalinlangan.